Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, dito tayo sa Barangay Santa Elena, Panganiban. Bibistahin natin si Tatay Tutoy at sasabihan na rin natin na magtrabaho sila ngayon kahit half day lang, kasi sayang yung kanilang magagawa ngayong araw. Ayan, kasi alam ko marami ding nakakamiss at gustong makita yung kanilang lugar, kanilang bahay. Tapos syempre kita rin nila yung mga tanim niya doon sa likod at si Jessica. Yan, buti na lang po dito sa Panganiban ay hindi maulan. Sa Dait grabe, halos hindi humihinto yung ulan. Sigurado natatakot na naman yung mga kababayan natin doon na malapit sa ilog. At mabilis po magtaas ang tubig. Grabe. Yan, no? Galing na ako dito kanina, hindi natin naabutan si Tatay Tutoy. Doon na rin yung bigas. Iniwan ko na rin yung bigas doon sa taas. At yung tinapay ay sinabit ko na rin doon sa may pintuan. Tayo parang hinihingal dulos ng daan, kasi pati kalabaw po dito ay tumadaan ang kalabaw. Ang pinakadelikado dito ay pababa. Ang paakyat okay lang, pero paakyat ay yung paakyat, pababa delikado. Yan, dyan pa yung bigas na dala natin. Kuya Tutoy, magandang tanghali. Si Jessica, bless kay Kuya Sam. Ano yan, may bayabas? Pusang galing yan? Dala ko, nagula kong karabaw. Nakasama, yan yung dala ko na bigas, para mayroon silang bigas. Ay, masarap yung kwan na yan. Bayabas? Sarap yung bayabas na yan. Tikman natin to. Sigurado masarap ito. Makasama, bayabas. 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 Yung kuwan. Wala kaya akong karabaw ay. Yan, di natin sila naabutan at nag-ano pala ng kalabaw doon sa ano. Kalabaw si Tatay Tutoy. Yan. Tabi ka kay papa mo. Oo, bibi. Hindi tayo nakabisita dito. Nandun na yung materialis, Tatay Tutoy. Anong pupuntahan ko ngayon at dadali ko na yung gamit. Sigurado bukas makapag-ulo na kayo. Ay, ngayon may kakabit ko na yung lahat. Delikado din palang magbiyahe daw dyan ng kahoy. Sabi ni Kuya Joey, ubuti hindi ka hinarang ng ng DNR. Hindi pagpapasok, wala yun. Pagpapasok. Pagpalabas. Palabas, yung pala. Buti lang sinabi mo. At kasi saka meron kang resibo. May resibo ako? Kikita mo galing sa hardware. Pag galing sa hardware ang kahoy na dala mo, walang problema? Walang problema. Galing sa Dait? Layo? Kaya walang problema yung kung galing sa hardware. Maliban lang kung galing sa loob, ay sa loob, palabas ang kahoy, wala pang papel. Yung DJs, okay lang. Ay, yung 2x2 by 10, pwede na siguro yun, no? Kasi yung 12 masyado mahaba. Kasi ang naman, puputol-putol yun. Kasi kanina mga 5 beses ko na tinulak na inuusog ko at na nalalaglag. Diyan, hindi ko pwedeng idaan dyan sa may shortcut at sigurado. Ay, matarik yan. Laglag lahat yun. Laglag. Kanina nga may naghabol sa akin, sabi niya yung karga mo, nalalaglag na. Dapat ito nakabigkis talaga. Nakabigkis, kaso naman natatanggal. Nakabigkis siya. Di kita naabutan kanina, nag-ula ka pala ng kalabaw. Talagang oras-oras tinitingnan ko yan. Bago ako magsaing, uulahin, titingnan ko muna. Pagkakain, titingnan ko na naman ulit. Minsan ay nasa bid. Kaya tinakan, alaga mo muna. Kaya ang bata pa, talagang alagaan mo sa bantay-bantay. Kaya dito ko nga sa malapit, tinatali. Tapos naikwento mo pala nakarang araw yung nabangungot ka. Paano yung nabangungot? Parang hindi ka makagalaw. Parang hindi. Parang hindi ko kung bangungot o kasi
Pagmulat ng mata ko, may nakatayo sa harapan ko. Ah, bangungot yun. Na babae na puti. Ano, itim. Hindi mo makita ang muka. Itim na itim ang mukha niya, tapos nakaitim siya. Pero hindi mo makita ang mukha niya, no? Makita, Oo. kaya sabi ko parang bangungot. Ang ginawa ko, hinataw ko yung dingding ganun ko. Tumama ko nga. Ayan. Binti, ito. Hmm. Tumama yung binti ko sa ano. Sabi ko, hindi ito bangungot. Ah. Parang may nagpakita sa akin na, Hindi siya bangungot. na ikaw ay taong ka na hindi nagsisimba. Parang sabi ko, parang mukha ni Pong Nazareno. Oo, kaya Kasi ibang pagkamukha niya, nakatayo sa harapan ko. Sabi ko, kaya ginawa ko, sabi ko, kung bangungot, hindi ko magagalaw ang Ay, hindi. Dapat yung ano lang, yung isang intuturo lang, no? Pag ganun ko, sabi ko, sakit. Diyos ko po, sabi kong ganun. Pag tingin ko, wala naman wala na ako napansin. Sabay, 3 oras ako nakaupo dito. Nagkakape, nariningan pa mga Diyos. Ay, Tiyo, ang tagal mong sige mong tighim doon sa balkon mo. Ay, wala, parang ayaw ko na magtulog. Inabot na ako ng alas 3. Talagang parang ayaw ko na magtulog. Ganyan, higa-higa. Diyos ko po, sabi ko, huwag naman, sabi ko. Kaya sabi ko, ano muna ako? Masimba muna ako, sabi ko. Sa Kapalungga. Sa itim na, itim na Nazareno ba yun? Itim na Nazareno. Parang kagaya din sa saan yun, sa may Mani, sa may Quiapo. Yan ang kung talaga ng Pong Nazareno dito. Kasi dyan ako nagpa-blessing ng sakyan, yung sakyan na dala ko. Kasi, pero ang original na Nazareno, ito sa amin. Kasi yan talaga, nakuha yan sa dagat. Hindi yun nasa sa Quiapo. Kasi ang ngipin niyang ginto, pati daliri ang ginto. Ang ngipin nung itim na Nazareno, ginto talaga. Ginto. Pati kuko. Kaya nung ninakaw itong inliliit, yun na aksidente sa namatay yung nagnakaw, nakuha yung daliri. Grabe no. Naibalik. Tapos pag minsan daw yan, nawawala. Nakita sa dagat, nakalutang. Nawawala dun sa simbahan. Kaya may tinatawag sila dyan sa dagat na Punta de Jesus. Ngayon ko lang nalaman, yung mga viewers natin na sila na tawag dito, deboto ng itim na Nazareno. Alam ho yan ng mga taga-Kapalungga na talaga ang Pong Nazareno talaga ay milagroso. Yan ang sabihin natin na pinaka-original at nakuha sa ilalim ng dagat. Sa ibabaw ng dagat. Ay, ibabaw ng dagat, nakalutang. Imagine po. Tapos, ang kanyang mga ngipin ay ginto ko. Buti walang nagbabalak na... Kaya nga binakudan yung ilagyan sa lamin. Wala nang pwedeng... Gwardyado siguro pag gabi naman. Tsaka yun, pag yun ay babalakan mo, ay hindi ka makakatuloy. Yan pa lang sa daan, disgrasya na. Yan talagang ang dyan, ang mga namamarata dyan. Isipin nyo, malayo pa galing Manila, galing Naga, pagpista, kung saan lugar. Mayroong biyahe, mayroong bangka, mayroong sa kalupa na daan. Kaya nagpagawa ko yung mayor doon ng nagpagawa doon ang mayor ng parkingan tabing dagat. Ayos. Oo nga yung nakita ko doon sa yung maluwang na doon. Maluwang. Yun, ginawang parkingan yun. Sobrang luwang noon. Tsaka ang mga sasakyan ng mga taga diyan dapat nakaparking talaga sa loob ng bahay, hindi pwede sa kalsada. Doon nagpa-picture kami doon sa parang lighthouse, yung may tower. Merong kuwan. Yun pala. Ngayon ko din nalaman na daungan pala ng mga kuwan yun. Bangka. Nakabangka. Saka dito sa may Talagpuha, mga duungan niya, malaking bangka na mga galing sa Naga, galing Tabaco, masat kung saan. Pwede talaga dyan. Talaga namamanata sila dyan na pupunta. Pag saka naman sila pagtapos na ang yung nakasama na sila sa prosesyon, saka yan mga nauruwi na. Baka yung iba hindi nila alam yan. Baka itong mahal na araw, yung mga taga Manila, siyempre gusto nilang makita yan yung... Pista o yan, Mayo, tapos ay mahal na araw. Kasi nagpa-blessing ako dyan, nilabas ko yung sakyan Mayo, dyan ko pinablesingan niya, sabi hindi mo na naabutan yung parang pinaka-tawag doon, pinaka-pista ata. Pista. Kasi yan ang pista ay 12-13. Pista ng Kapalungga. Mga tourist bus na mga Chinese, kasi sa likod noon, ng po na yun, may maliit din na Nazareno, yung simbahan ng mga Chinese. Sa likod ng niya, pinakang hagdan niya. Tsaka buti na lang,
bukod sa na-interview kita, na mayroon pa kaming nalalaman na tungkol sa mga ganyan, no? Oo, ano talaga yan. Tapos tama ba, Tatay Tutoy, yung parang dati yan na Kapalungga, parang daungan din ng barko ng mga Hapon noon? Oo, doon talaga ho yan. Siguro Kaya, dyan din nagkuta yung mga Hapon. Diyan nagkuta ang mga Hapon. Kaya yung lugar namin, kung tawagin yung lugar na tinirahan namin, Old Camp. Nung araw, ang tawag niyan, Lumang Kampo. Ngayon, in English na yung Lumang Kampo, binang Old Camp. Pero ang nagdaon dyan, mga Amerikano o mga Hapon? Dati Kastila. Tapos Hapon. Tapos yung nakuha ng mga Amerikano. Kaya ginawa na yung Old Camp. Lumang Kampo talaga. Baka dyan binaon yung yung Yamashita. Dito sa Kapalungga, dito sa may lugar namin, 147 treasure. Treasure, dami. Pero hindi natin alam kung saan nila nilagay yung mga treasure dyan. Kaso may nagbabantay na. Yun Kasi lang. nung araw, nung maliit pa kami, nakuha kami ng pilak dyan. Sa gayang pataka ng ulan. Kasi nalaki ng piso ngayon. Binita man nung nanay ko sa diet, ang isang piraso, 35 pesos. Yung white gold. White gold siya. Ano nangyari dyan sa ilong mo, Jessica? Ano yan? May pimples? Kinagat ng lamok. Parang pigsa. Kinagat ng? Lamok. Lamok, yan po, namumula. Baka nagsisinungaling ka. Kaya nilagyan ko ng nilagyan ko nung fighting yung skin fighter. Skin fighter. Baka kilala mo si Pinocchio. Pag nagsisinungaling, nahaba ang ilong. Baka mahaba na yung ilong mo. Tulok lang yan, ngayon. Ako lang yan. Wag mo lang titirisin, mahinog lang yan. Sabi ko wag mong gagalawin yan. Baka kung anong mangyari dyan sa ilong mo. May nagpasok ka kanina? Pasok yan, doon yung sapatos. But may announcement sa TV na walang pasok ngayon? Sabi nga, may bagi-bagang parating. Bakit? Sabi ko, ang dami naman nagpasok. Ganina nga po, nagbulan. Tapos ang dami mo atang dami mo nakuhang Ay, very good very good si Jessica. Ang bilis niya magsulat. Bilis niya. Pag nakita na ako, ang bilis niya magsulat na. Isilipin ko sabihin sana, pag nakita, ang bilis niya. Yan. Takbo na doon sa umang. Tapos na. Bilis niya. Pangalan niya, pati mga niya. Pinagagawa ni ma'am niya. Pag minsan kasi tinatanong, bibiyang baka may assignment ka. Wala, papaginawa namin sa school. At saka yung project natin dyan, Tatay Tutoy, pag natapos yan sa awa ng Panginoon, may susunod din na project pa dyan. Malapit lang dito sa'yo. Malay natin kung matuloy-tuloy yun, sana matuloy yun para mayroon ka na namang hindi pagkatapos niyan may trabaho extra ka ulit. Bukod sa new gun, pag-alaga ng kalabaw, may extra ka na yan ay maganda at tawag dito, talagang may kasiguraduhan na. Kaya pagkatapos, alam ko kung pa yan, siguro mga 3 linggo pa yan, 2 linggo. Hindi pag yun matutukan yan, 1 linggo, kaya natin yariin yan. Basta maganda yung panahon. Kasi basta kabit ka ng salpak. Ay ngayon, di kakabit ko na lahat ang pang-itaas kung meron ng kahoy. Andun na yung kahoy. Kung sama ako kay Papa. Masama ka pa, baka kunin ka ng dito, aswang. Minsan naniwanan ko ito, kakawit kami sa bundok. Hindi naman siya takot. Hindi yan takot, pinatutulog basta itrangka mo lang kako, wala sa'yo makapasok yan. Tsaka nagdala tayong bigas, baka maubusan sila ng bigas dito. Kaya pa na yung bigas, sa balde. Yun. Kaya pati si Kuya Joey, dinalang ko din. Ayaw ko kasing maubusan kayo ng bigas dito lalo na at may mga paparating na bagyo, mahirap. Ay, kami naman ni Bibi, matipid kami kasi yung isang saing namin, 2 hanggang 3 kain namin. Hindi na nabubukas. Magkain mo na kayo. Tapos na. Tsaka mabigay din tayo kay Tatay Tutoy. Nagbili kasi ako ng nagprito ako ng isda. Tignan natin. Pwede ko alam nakain ka ng bayabas. Nakain ako. Ulam namin, kainin ko yan. Ay, sarap. 2 putian. Masarap yan. Yung ganyan po, Pangkurte. Ang dalawa. Ang kalahating kilo. 280 ang 1 kilo. Kuya Sam, gutom ako. Gutom ka? Nagkain ka niyan? Hindi ako natitinig. Sige lang, nagkain na. Tapos yung manok mo doon, nagawa mo na ng kulungan? Nagbili lang ko na rin ng gatas yan at paubos na rin gatas niya. Yan ang palagi kong pasiguro sa kanyang gatas.
Yung dalam yung mga asukal, nandito pa oh. Dalawang grapon. Oo, yung manok mo, nadagdagan na yung manok mo doon. Ha? Nadagdagan na yung manok mo. Saan na? Doon. Oh, bihog yan ay. Yung, Nagawa nga ako ng extension na kulungan. tingnan natin mga kasama kasi dagdag income din ito. Yung Oo. plano ni Tatay Tutoy. Nagawa siya dyan ng extension ng kulungan. Kasi andito naman sila lahat sa loob. mag-aalaga tayo ng mga tandang pambenta. Hindi po yan panabong, pambenta lang para may extra income. Yan po. Andito na sila lahat. Nakasama. May dumagdag dyan na. Yan, may dumagdag na talisayin. Tapos yun, yung inahin na nasa dulo. Malalaki na bagaw. Masabong yan, dalawa na yan. Masabong. Nalaban. Malalaki Tapos na, ito po yung Rhode Island na nauna dito. Yan, no? Tignan po ninyo, lalaki na. Tatutusin, pwede nang katayin yan, ganyan kalalaki. Yung iba nga, wala pang buntot. Magkalahating kilo na mga yan, no? Tapos ito naman yung galing kay Jumark yan, no? Parang nagtaon siya dito. Di ba nung dinala ko dito yung Tatay Tutoy, sobrang tamlay. Parang ano siya, parang naging, parang ano na rin. Mayor na ata dito. Ayun, yung ano niya, tandan siya. Ay, nagtapang siya. Nagtapang ito. Di kaya sunggaban ng mga bitaw dito ay. Sabi ko nagtapang kasi ano siya. Napunta sa ibang lugar, no? Nakagaya din Dito ko sa kukulungin yung apat. Ay, dito? Lalagyan ko ito ng dingding kabila. Isang. Kaya dinugsan ko ng pawid. Ibubukod dito yung apat para doon makabili yung paitlogin. Oo, doon sa Sige, loob. ang ganda yung diskarte ni Tatay Tutoy dyan. Dito gagawin ko ng sarahan at bahugan naman sa gilid na ito. Ay, oo. Lagay. Pag sa araw, pwede ko silang palabasin. Oo. Madadagdagan na Jessica yung bahugan mo. Kaya mong bahugin lahat yan. Baka pitikin ka nung ano dyan, tandang. Ingat ka sa pagbabahog ng tandang. Matapang yung ano, puro kurot ng inaabot ko. Kasi yun nga, yung talisayin, hinawakan ko yun, pinipitik niya ako. Kaya iniiwasan ko. Ganun talaga tapang. Ang kwan po namin dyan, paramin, siguro makita yun sa mga susunod na pagbakante na si Tatay Tutoy, makita nyo dito, may mga kwan na dito. Tawag ng mga broodcock na pangbenta, hindi po yung pansabong. Aalagaan dito para may extra income din, no? Oo. Para pag walang baong si Bibi, magbenta. Benta. yun yung plano po namin. Tapos mabigay tayo kay Tatay Tutoy at mapunta na rin siya doon. Sasabay ka na sa akin. Madadalhin ko yung gamit. Isa kayo pang baon-baon ni Jessica, Tatay Tutoy. Maraming salamat to di sa Maraming ano. salamat. Sige, sama kay Papa mo at mauna na ako doon sakyan. Dadalhin ko yung gamit. Salamat. Yan mga kasama. Mga nakakamiss kay Tatay Tutoy, ito muli po natin na nabisita. At nakita din natin yung bago niyang project doon na kulungan ng manok. Ayan, maraming salamat sa mga minamahal po natin na mga sponsors. Kay Ate Nili, maraming salamat. Kay Ma'am Horbin TV Vlog, maraming salamat po. Kay Mami Marie and Kuya Trophy, kay Kuya Rolly at Ate Marilyn. Yan, maraming salamat po kay Ma'am from New York with Love, kay Ate Yoli. Yan, kay Tita from Roma, Italy. Yan, maraming salamat kay Ma'am from Germany, kay Ate Nancy Lim. Yan, maraming salamat sa mga minamahal po natin mga sponsor. Yan, sa mga gustong tumulong sa ating programa, pwede po ninyo akong i-PM sa ating Facebook, Sam Ashley. Ang ating Facebook ay Sam Ashley TV, para mas madami po tayong matulungan. Ang project po natin ngayon ay makapagpatayo ng simpleng pabahay lang sa mga kababayan po natin, tulad ng ganyan kay Tatay Tutoy. Yung kay Tatay Tutoy po ay umabot ng 75,000. Tapos yung kay Kuya Joey abot ng mga 50 to 60,000 po yun. Ganyan lang po yung project natin ngayon. Pag lumaki yung channel natin, tsaka po tayo mag-upgrade ng pabahay. Kasi yan yung pinaka goal po natin, bukod sa pagbibigay ng grocery at cash. Pinaka-importante yung ganyan, mabigyan sila ng simpleng pabahay lang. Yung iba, repair sa abot ng ating makakaya, sa tulong ng mga minamahal po natin ng mga sponsors. Yan, maraming salamat. God bless at mabuhay po tayong lahat.